Wala daw sa mapa. Yan mga kababayan talaga, seriously. Nakakalungkot. Tumatakbo pa naman mga kababayan si Marcoleta. Gusto ninyong iboto si Marcoleta? Na imbes tulungan yung ating armed forces, yung ating Philippine Coast Guard na ma-defend yung ating territory. Parang itong statement nagpahina sa posisyon ng ating bansa at sa efforts ng ating Philippine Coast Guard. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Itong malala mga kababayan, hindi na nakatiis si Philippine Coast Guard, Commodore J. Tariela. Talagang napariak siya mga kababayan nang sabihin ni Congressman Rodante Marcoleta na yung West Philippine Sea yung sinasabi natin. Wala man sa mapa. Tama naman po yung reaksyon niya, no? Hindi nagustuhan ni J. Tariela. Sayang niya yung mga efforts natin, yung mga sakripisyo. Pagkatapos, yung isang congressman na alam naman natin kung saan nakaalyado sa mga Duterte. May nakita kong baka niya Mr. Maravillas, ingat ka sa pagsasalita, baka ipatawag ka sa Congress ni Marcoleta. Kung tayo imbitahan po ng Congress, hindi tayo tutulad sa mga DDS vloggers na naduwag. Ready tayo na humarap. Naimbitahan na kami dyan ni Mrs. sa Kongreso po. Yung hearing ng SMNI, may picture nga kami ni Mrs. Kasama si Chairman Dan Fernandez. Nga. Nang pumunta kami doon mga kababayan, nilapitan ko si Congressman Dan Fernandez. Nakilala niya ako. Nanonood daw siya, mga kababayan. At sabi kay Mrs., magalingan niya yung asawa mo. Sabi kay Mrs. ni Congressman Dan Fernandez, ito yung look-alike ko. Look-alike, si Richard Gomez. Si Migs. Nograles. Running, anong tinatagbuan nito? Congresswoman sa distrito. Hindi na PBA party list. Sa Davao. Si Pastor, kunti pang magmura kanina si Manila Congressman Benny Abante. So naimbita kami ni Mrs. po dyan sa Kongreso. Pag inimbita tayo at nirekomenda ni Marcoleta kasi napag-usapan natin itong hindi nagustuhan talaga po ni Commodore Tariela. This is a betrayal. Yan po, a disservice to the nation and a betrayal of efforts to defend the country's maritime rights. Sabi kasi niya, there is nothing as West Philippine Sea. That is a creation by us. Wala daw sa mapa. Yan mga kababayan talaga, seriously. Nakakalungkot. Tumatakbo pa naman mga kababayan si Marcoleta. Gusto ninyong iboto si Marcoleta? Na imbes tulungan yung ating armed forces, yung ating Philippine Coast Guard na ma-defend yung ating territory. Parang itong statement nagpahina sa posisyon ng ating bansa at sa efforts ng ating Philippine Coast Guard, ng ating gobyerno as a whole mismo. Mga kababayan, sabihin mong wala sa mapa. Pero Mr. Maravillas, talagang wala naman sa mapa siguro. Sa official map. Siniko po sa Wikipedia. Kung wala sa official map ng Pilipinas, obligasyon nilang magpagawa. Di ba? Tumulong dapat si Marcoleta kasi si Marcoleta, congressman natin, nagsisweldo po from the taxes of the Filipino people. O di magpagawa tayo. Sabihin niya, tumulong siya para finally magkaroon tayo mga kababayan ng official map. Pero sa Wikipedia po, sabi nga natin, tinignan ko, malinaw ang mapa ng West Philippine Sea. Ang reference ngayon po, Wikipedia na po. May gusto kang i-research, i-google mo lang.
So ano pa po ang problema ni Marcoleta? Bakit niya ito sinasabi? So napapaisip tuloy tayo kung saan naglilingkod ito pong si Congressman Marcoleta. O ito po yung unang report ng Manila Bulletin. Wala sa mapa. Marcoleta says there's no West Philippine Sea. Sabi dito, senatorial aspirant Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta said, that there's no such thing as the West Philippine Sea or WPS. Marcoleta gave this statement during the House Tri-Committee o TRICOM hearing kanina, which tackled the prevalence of fake news and deepfakes online. He also asserted that there was a need to educate Filipinos on the complex issues surrounding the South China Sea. Hindi niya tinawag mga kababayan yung West Philippine Sea bilang West Philippine Sea, kundi South China Sea. Kaduda-duda ka po, Congressman Marcoleta, na malinaw po sa Wikipedia. I-search mo lang po. Halimbawa pa, wala sa official map. Sa publication natin, wala. Pero bilang public official, bilang congressman, kailangan ba na ipangalandakan mo siya na you are aware naman na may pinag-agawang territory dito sa sinasabi mong West Philippine Sea? Sinasabi mo pala, hindi mo sinabing West Philippine Sea, kundi ang sabi mo, ang tawag mo, South China Sea. South China Sea sa China. Pero pag nandito ka sa Pilipinas, nasa western part siya, so West Philippine Sea siya. Anong mali doon? Di ba? Paano naging non-existent ang West Philippine Sea? Wala bang west part ang ating bansa para sabihin mo na wala tayong West Philippine Sea, wala sa mapa, na kahit nga po sa Wikipedia, malinaw po, nakapangalan. Yan ang sabi niya. We have to enlighten our people because it's our people are able to distinguish what is fake and what is true. Sila lang. They can always repel, maski na konting tulong lang. Halimbawa niya kanina, sabi ni Mr. Chair, Dan Fernandez, ang problema natin is the West Philippine Sea. But sinong agency ng government ang nag-empower sa ating mga kababayan para malaman nila ang complications ng West Philippine Sea? Tanong ni Marcoleta. Isipin po natin, sir, ha? There's nothing as West Philippine Sea. Wala po yun. That is a creation by us, sabi ni Marcoleta. Yan sabi niya. Sa totoo lang po, kahit nabasahin mo yung ating mapa, or what, there's no West Philippine Sea. Ang WPS niya, yun yung area ang kiniklaim natin. Ito yung exclusive economic zone. The complication of the West Philippine Sea has not been explained to our people. Kaya po nagiging vulnerable tayong lahat. Sabi po ni Marcoleta. So ano pong ginagawa ninyo? Kayo ang gumagawa ng complications. Bakit hindi kasi kayo tumulong? Yung grupo ninyo, yung kampo ng mga Duterte, tumulong kayo sa pagpaliwanag that there is such thing as West Philippine Sea. Hindi pwedeng wala po. Kung may South China Sea po, may West Philippine Sea. Bakit? Ang South China Sea po, mga kababayan, kung nandyan ka sa China, titingin ka sa dagat, ang tawag mo, South China Sea. Pero pag nandito ka sa Pilipinas, alangan man walang dagat, parte ng western parte ng ating bansa, ang tawag natin dyan, West Philippine Sea. Sino pa man ang dapat tumawag dyan kung hindi tayo mga Filipino? Alangan man yung mga Chinese? Tama po. Kaya nalungkot mga kababayan si Tariela. Yes, sabi dito sa balita ng One News, Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela criticized Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta for claiming that there is no such thing as WPS o West Philippine Sea in just a fabrication. Tariela reaffirmed that the WPS is real and belongs to the Philippines. He called Marcoleta's statement a disservice to the nation and a betrayal of efforts to defend the country's maritime rights. Pag sinabing betrayal, pag traidor. So pwede nating sabihin na ang mga tinuran ni Marcoleta gawain ng isang traidor. Kung i-interpret natin yung sinabi ni J. Tariela, hindi man po ako nagsabi. Pero kung halimbawa, because of these utterances, discussion natin, interpretation natin,
gusto tayong ipatawag ni Marcoleta sa Kongreso, willing po ako na magpaliwanag. Hindi po ako pupunta sa Supreme Court tulad ng mga duwag na mga DDS vloggers na kaalyado, kakampi ni Marcoleta. Hindi po ako maduduwag. Sanay po ako sa mga ganyan. Di ba? Kasi tayo naman po, kung may mag-discuss tayo, level tayo, walang below the belt. Nagkikwento lang tayo based sa mga nakukuha natin na istorya. Ang istoryang ito, publish ng ang source natin, credible. Publish ng One News at ang nagsasalita, mga kababayan, si Jay Tariela. Di pagalitan niya si Jay Tariela, Commodore, kasi binanatan nga po siya. Tinawag niyang disservice in betrayal of efforts to defend the country's maritime rights. Sabi po ni Jay Tariela, how can one face the younger generation anya today and tell them that our exclusive economic zone to the west of our archipelago is non-existent, effectively giving up the fight to assert the rights as Filipinos in the West Philippine Sea? Sabi po ni Tariela sa kanyang sinulat sa X. So tama kami ng pananaw. Paano non-existent ang katubigan sa dagat sa western parte ng Pilipinas? Wala ba tayong katubigan sa western parte ng Pilipinas? Ang western parte, katubigan ng western parte ng Pilipinas, ano ang tawag mo dyan kung hindi West Philippine Sea? Tama pa? Kaya hindi natin maintindihan kung bakit sinabi, wala ka bang nakikita? Bulag ka ba? Congressman Marcoleta, bulag ka para hindi mo makita na may katubigang dagat sa western parte ng ating bansa, ng ating archipelago. Ano nakikita mo dyan? Hindi tubig? Hindi dagat? So pag ang tubig, dagat, sa western parte ng ating bansa, natural nang tawag natin dyan West Philippine Sea. Kung sa China, ang tawag nila South China Sea. Unless ang pinopromote mo yung propaganda ng China. Ayaw ko man po na mag-akusan yan sa inyo. Pero parang ganun ang lumalabas. O diba? Opinion ko lang po. Kasi ang hindi po nagre-recognize ng West Philippine Sea, mga Chinese. The Chinese government. Saan ka ba kampi? Saan ka ba sumusweldo, congressman? Tanong lang po. Pero kung galit ka sa aking tanong, pwede mo akong tanungin dyan sa Kongreso. Itatanong ko pa rin sa'yo. Hindi kanya pwede Mr. Maravillas magtanong. Ang may karapatan lang magtanong yung congressman. O di, okay. Pag ako tinanong, isasagot ko po kahit ako makontem. Basta isasagot natin, hindi man pwedeng non-existent tulad ng sinabi ni Tariela ang West Philippine Sea. Kasi malinaw na ang katubigan sa western parte ng Pilipinas ang tawag West Philippine Sea. Yan po, nasusulat po dito sa Wikipedia. Buti pa tong Wikipedia, nire-recognize yung West Philippine Sea. Basahin natin. West Philippine Sea. Filipino, kanlurang dagat ng Pilipinas or kargatang kanlurang Pilipinas. Abbreviated as WPS. Ang sabi diyan sa Wikipedia is the official designation by the government of the Philippines to the parts of the South China Sea that are included in the country's exclusive economic zone. The term is also sometimes incorrectly used to refer to the entire South China Sea. Buti pa ito si Wikipedia, kampi sa atin, pero si Marcoleta parang kampi sa China. Ano pa? Kaya mahirapan ka po sa aming mga totoong nagmamahal sa ating bansa. Mahirapan ka po na iboto namin. Alam na namin yung mga hindi iboboto. Karapatan namin na magpili. Dapat yung may totoong pagmamahal sa ating bansa. At sabi ko nga mga kababayan, kung totoong may pagmamahal si Marcoleta sa ating bansa, dapat tumulong siya kasi nagsisweldo siya. Tumulong siya sa pag-defend. Kung sa kanyang paniwala, wala pa sa mapa, magpagawa po kayo. Tumulong kayo sa pagpagawa ng official map ng Pilipinas na kasama na nakapangalan doon, yung West Philippine Sea, tulad nitong nakasulat sa Wikipedia. Nakasulat na nga sa Wikipedia eh. At may desisyon na yung UNCLOS
Bakit? Kasama ka ba sa hindi nagre-recognize ng angklos na sabi ng barkada mong si Digong, itapong ko nga anya yan sa basura? Yung desisyon ng angklos, pinaboran na tayo ng angklos. Gusto pang ibasura? Unless ganon rin ang inyo pong posisyon. Linawin ninyo. Background, sabi dito sa Wikipedia, the term West Philippine Sea has been in use by the international community. O, kita ninyo? International community ang nagre-recognize nito since 1961 pa. Hindi pa ako pinanganak. 1966 ako. Napakatagal na. Nire-recognize ng international community. Pagkatapos kayo, congressman, ayaw ninyong i-recognize. Sinasabi ninyo, non-existent. Saan ka pulutin yan? Tapos, sisweldo ka, kukubra ka as congressman sa party list. Tatakbo kang senador. Sasabihin mo, non-existent yung West Philippine Sea. Talagang hindi ka makakatikim ng boto sa amin. Pag ganyan, Marcoleta, yung butit nalaman namin, klarado, kung anong posisyon mo rito. Yan o. I-search po ninyo ito. 1961, mentioned in geology, in oceanography papers. It was, however, used to refer to the western portion of the Philippine Sea, which is east of the Philippine archipelago. As early as 2011, during the administration of President Benigno Aquino III, the Philippine national government had begun to refer to the waters to the West Philippine Sea archipelago by the same name. The new definition of the name was intended for purposes of the national mapping system, and according to Waldenbello, to signify disagreement with China's sovereignty claim over the entirety of the South China Sea. So mali po yung claim ninyo na wala sa mapa ng Pilipinas. Nirecognize nga ng international community 1961 pa. Tapos nung panahon ni Pinoy, ito na yung official na tawag. Hindi mo po alam na ganon yung nangyari. Sabihin ninyo walang batas. Kung walang batas, di congressman po kayo, di nag-sponsor sana kayo ng batas. Di ba? May desisyon na po, 2016, yung UNCLOS, United Nations na mismo, recognize na mga powerful countries of the world, including America, China man lang po, ang nag-iisang hindi nag-recognize at yung mga ilan-ilan sa mga kaalyado niya. Pero the United Nations, European Union, in other countries, mga kababayan, nire-recognize yung pagkapanalo natin. Si Digong lang ang ayaw at saka kayo yata. Kasi kung nire-recognize ninyo, di sana ang tawag ninyo rito sa West Philippine Sea, West Philippine Sea na rin po. Yan yung history In the House of Representatives, Akbayan Representative Waldenbello filed a resolution, may resolution na pala, in 2011, urging the government to look into the process of changing the name of the South China Sea to West Philippine Sea. According to Bello, the term West Philippine Sea did not carry any specific spatial demarcation or geographical specificity and was meant to reflect that the South China Sea was not China Sea. The proposal to have a different naming for the sea has received support from Armed Forces of the Philippines, which has been using the West Philippine Sea since the mid-2000. Matagal na tinatawag yan na ganyan. So, ang may pagkukulang po, kayo bilang isang mambabatas. Naalala ko yung aming congressman. Siya yung nagsuggest din niyan, si Salceda, Congressman Joey Salceda, na para hindi niya malito, kailangan tawagin na natin siya na West Philippine Sea. Kasi pag tinawag mo siya na South China Sea, talagang aangkinin niya ng China. Kasi ang tawag po, South China Sea. Kasi normal sa kanilang magtawag sa ganyan kasi nasa China sila, south ng China siya. Whereas kung nandito ka sa Pilipinas, kanlurang bahagi, kanlurang parte ng Pilipinas, so West Philippine Sea. Tama po? So sabi rito, that was codified by administrative order in September 2012. So may codification na. And its application clarified as limited to waters within the Philippine Exclusive Economic Zone.
which mandated use of the term by the departments, subdivisions, agencies, and instrumentalities of the Philippine government. In September 2012, the Philippine government announced that it would start using the name to refer to waters west of the West Philippines as West Philippine Sea in government maps, other forms of communications, and documents. So nasa mapa na pala siya, sabi dito sa nakuha nating data sa Wikipedia. So bakit hindi kayo bumili ng official map o tingnan ninyo siguro sa official map, Congressman Marcoleta, kung totoo yung claim ninyo na wala sa mapa yung West Philippine Sea official map? Nasa map na daw sabi rito. 2012 pa. Hindi yata kayo na-inform ng staff ninyo? Baka Chinese yung staff ninyo? O di ba? Hindi man ako sigurado, duda ko lang, baka hindi man. Pero bakit ganon? Hindi ka ba in-inform na 2012 pa, may mga maps na pala? O ito yung napaka-importanting information. Alangan man Congressman, hindi mo ito alam. On July 12, 2016, the Permanent Court of Arbitration ruled in favor of the Philippines in a case not involving naming. It clarified that the tribunal has not been asked to and does not purport to delimit any maritime boundary between the parties or involving any other state bordering on the South China Sea. The tribunal also ruled that China has no historical rights based on the 9-dash line map. So sabi dito, there is no exact demarcation of boundaries for the area in the South China Sea, which forms the West Philippine Sea. The administrative order which officially named the area defined it as follows. The maritime areas on the western side of the Philippine archipelago are hereby named as West Philippine Sea. These areas include the Luzon Sea as well as the waters around within the adjacent to the Kalayaan Island Group and Bajo de Masinloc, also known as Scarborough Shoal. So that's in Section 1, Administrative Order Number 29, 2012. In Philippine law, the West Philippine Sea refers only to the portions of the South China Sea which the Philippine government claims to be part of the country's exclusive economic zone. The naming of the area became official through Administrative Order Number 29 issued by then President Benigno Aquino III on September 5, 2012. The order also cites Presidential Decree 1599 which was issued in 1978 pa during the tenure of then President Ferdinand Marcos, which established the Philippine Exclusive Economic Zone as well as Republic Act Number 9522 or the Baselines Law, which was enacted into law in 2009 during the administration of then Gloria Macapagal Arroyo, which delineated the baselines of the Philippine archipelago. The administrative order asserts the Philippine claim over its EEZ in the South China Sea, which conveys the Philippine government's position that it has sovereign rights under the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea over the West Philippine Sea area, and inherent power and right to designate its maritime areas with appropriate nomenclature for purposes of the national mapping system. So sabi dyan, under Administrative Order Number 29, the National Mapping and Resource Information Authority or NAMRIA is mandated to use the designation West Philippine Sea in maps produced and published by the government agency. Other government agencies are also required to use the term to popularize the use of the name domestically and internationally. Prior to the issuance of the order, the Philippines Weather Bureau, PAGASA, adopted the name in 2011 to refer to waters west of the country while remained using Philippine Sea to refer waters east of the archipelago. So, mali po kayo, Congressman Marcoleta, na sabi ninyo wala sa mapa. Ipa-research ninyo sa inyong mga staff
para mabigyan kayo ng mapa ng West Philippine Sea. Kasi lumalabas dito, nagiging parte kayo ng propaganda ng China. Kaya may rason na mainis. Kasi buhay nila yung nakataya rito. Nakikipaglaban itong mga Philippine Coast Guard natin. Ilang beses na sila na water cannon. Pagkatapos, in-official discussions ng mga issue dyan sa Congress about fake news. Ganon ninyo pong sasabihin. Kaya may rason na malungkot. I-criticize kayo po ni Tariela. Nasabihan kayo tuloy na disservice itong ginagawa po ninyo. Yan a disservice to the nation and betrayal of efforts to defend the country's maritime rights. Pagkatapos, kukubra kayo ng sweldo sa Pilipinas from the taxes of the Filipino people. Ang ginagawa ninyo sa sabi ni Tariela, disservice to the nation and betrayal. Magdududa tuloy kami na baka yung kailangan pa naman ninyo ng maraming pondo para may pangtustos kayo sa eleksyon. Medyo may naglalaro tuloy. Ayaw ko sanang mag-isip ng ganon, pero may naglalaro sa aking isipan. Huwag ko nang sabihin. Baka talagang ipatawag mo na ako dyan sa Congress. Pero pag ipatawag mo ako dyan sa Congress, walang problema. Willing po ako. Pero may karapatan kami na magalit. Tulad mga kababayan tulad ni Tariela. Talagang nakakalungkot itong statement, mga kababayan ni Marcoleta, na sinabi niya, wala sa mapa ang West Philippine Sea. Nasa mapa po, inutusan na niyong NAMRIA na gumawa ng mapa. Matagal na po, panahon pa ni Pinoy. Saka itong sinasabi po ninyo na that is a creation by us. Natural, sino pang gagawa niyan kung hindi tayo? Alangan man yung China na sila may claim dyan. Tama? Yung China nga, pati dito sa atin, mga lungsod natin, halimbawa dyan sa Maynila, may Chinatown na. Dapat mag-ingat tayo. Siguro kailangan yan na Chinatown na yan, palitan yan ng pangalan, huwag tawagin na Chinatown. Kasi baka paglipas ng ilang mga generations, sabihin nila, tingnan mo yung pangalan Chinatown, sakop namin ito. Ganun ang ginagawa nilang strategy po sa India. Pinapangalanan nila ng mga Chinese name, tapos kiniklaim nila sa kanila na. You see? At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816.